Isang malaking pagkakamali sa mata ng tao at maging sa Diyos ang makiapid sa taong pagmamay-ari na ng iba. Nakalagay po yan sa 10 utos ng Diyos, kaya makasalanan ang tingin natin sa mga taong napupunta sa ganong sitwasyon. Masama ang tingin ng karamihan sa isang kabit, ngunit masasabi ba nating kasalanan ang isang bagay kung sinusunod mo lamang naman ang sigaw ng iyong puso? At hanggang saan ka papayag na nakikihati ka lamang sa pagmamahal ng taong iyong iniibig? Dear Papa Dudut, una po sa lahat ay ayoko sanang isipin ng mga listeners mo na proud ako sa aking kwento, kaya ako nag-decide na i-share sa iyong YouTube channel. Ang goal ko talaga, kaya nais kong marinig ng marami ang aking kwento, ay para magbigay ng aral. Itago niyo na lamang po ako sa pangalang Gino, 33 years old at isang security guard sa isang mall. Hilig ko na talagang makinig sa mga kwento sa YouTube channel mo, Papa Dudut. Lalo na kapag panggabi ang shift ko. Para hindi ako antukin ay nakikinig po ako sa inyo. Sa ngayon ay single ako at walang nililigawan. Nawala na nga yata talagang interes ko sa pag-ibig at pagkakaroon ng isang karelasyon nang dahil sa naranasan ko sa huling babae na aking minahal ng sobra. Itatago ko na lamang po ang babaeng tinutukoy ko sa pangalang Charlene. Mas bata siya sa akin ng 3 taon. Year 2014, nang magpunta ako sa Maynila para makipagsapalaran. Taga Cotabato City ako, Papa Dudut. Isinama ako ng pinsan ko sa pag-apply ng trabaho sa Maynila dahil inakala namin na sa lugar na yon kami makakakuha ng swerteng hindi namin matagpuan sa lugar kung saan kami lumaki. Marami ako naging kaibigan sa pamamalagi ko sa Maynila. Nagkaroon din ako ng isang girlfriend pero hindi rin kami nagtagal kasi meron pala siyang iba. Ayoko kasi ng ganon, yung meron akong kahati. Kung akin ka lang dapat. Kung meron akong kahati ay mas mabuti pa ang pakawalan na lamang kita. Ganon ang aking paniniwala. Karamihan po sa naging trabaho ko ay pagiging security guard. Malaki ang pasasalamat ko dahil sa trabaho kong yon ay nakapagbibigay ako ng pera sa aking pamilya at kahit papaano ay nakapag-iipon ako ng paunti-unti sa aking sarili. Tuwang-tuwa ako at abot sa langit ang aking kasiyahan nang makabili ako ng sarili kong cellphone na touch screen. Nawili ako sa paggamit ng Facebook dahil marami akong nakikilalang tao sa iba't ibang parte ng Pilipinas. Hanggang isang gabi habang nakahiga ako sa aking kama ay may nakita ako sa People You May Know ng Facebook na isang account ng isang magandang babae na ang pangalan ay Charlene. Nagandahan kagad ako sa kanya kahit sa picture lang. Napastok tuloy ako sa account niya pero kaunting pictures lang niya ang nakita ko. Kaya kahit na hindi ko siya kilala ay inad ko siya. Matapos yon ay natulog na ako. Kinabukasan ay natuwa ako kasi inaccept na kagad ni Charlene ang friend request ko. Doon ko nakita ang buong profile niya, Papa Dudut. Nalaman ko na nasa Milan, Italy siya at doon nagtatrabaho. Mas lalo ako natuwa na single siya. Nagsawa rin ako sa selfie niya sa profile niya. May iba na sinave ko pa sa aking cellphone. Ang sa akin ay humanga lang ako sa ganda ni Charlene sa mga pictures niya. Hanggang doon lang. Pero nagulat ako nang bigla siyang mag-chat sa akin. Tinatanong niya kung kilala ko ba siya dahil inad ko siya. Ang sabi ko ay hindi. Pabiro kong sinabi na mukha siya ng susunod kong girlfriend. Matapos kong mag-chat ng ganon kay Charlene ay hindi na siya nag-reply. Naisip ko na baka hindi niya nagustuhan ang biro ko. Nanghinayang pa ako kasi akala ko ay magiging magkaibigan kaming dalawa. Sa pag-akala ko na wala na siyang interes sa akin ay hindi na ako sumubok pang mag-chat sa kanya. Pagkalipas nga ng ilang araw ay muli akong nakatanggap ng chat message mula kay Charlene. Nagsorry siya sa hindi niya pag-reply sa chat ko kasi hindi raw siya komportable sa mga ganong mensahe. Umanga ako sa kanya kasi hindi siya kagaya ng ibang babae na
Kapag biniro ng ganon ay mabilis na bumibigay. Ibig sabihin ay hindi siya easy to get si Charlene. Simula noon ay halos araw-araw na kaming magka-chat, Papa Dudut. Pero dahil sa magkaiba kami ng oras ay madalas ako napupuyat para lamang makachat siya at magkausap kaming dalawa. Hindi ko alintana ang puyat kasi masaya ako nakausap si Charlene. Kahit pa inaantok ako sa trabaho kinabukasan ng umaga ay ayos lang. Nakakatuwa kasi kahit sa chat ay mas nakikilala ko siya. Matagal na raw siyang nagtatrabaho sa Italy. Caregiver siya sa isang matandang lalaki. May part-time job siya sa isang coffee shop doon tuwing day off niya. Ang sabi pa niya ay siya ang inaasahan ng pamilya niya kaya kailangan niyang maging masipag sa pagtatrabaho. Ilang linggo pa ang lumipas bago ako nagkaroon ng lakas ng loob na magtanong tungkol sa love life niya. Sinabi ko sa chat na ang swerte ng boyfriend niya kasi meron itong maganda at masipag na girlfriend. Ang sagot ni Charlene ay wala siyang boyfriend kung yun ang nais kong itanong. Hindi raw niya ako i-entertain kung taken na siya. Labis ang saya ko sa aking mga nalaman. Kay Charlene na mismo nang galing na wala siyang sabit. Unti-unti na ako nagparamdam ng pagkagusto sa kanya, Papa Dudut. Mas naging sweet ako sa chat at palagi ko siyang kinukumusta. Natatagpuan ko na lamang ang sarili ko na nakangiti sa kawalan kapag tumatakbo si Charlene sa aking isipan. Ginagawa kong inspirasyon ang kasipagan ni Charlene pagdating sa trabaho. Mas pinag-usayan ko ang trabaho ko para hindi naman nakakahiya sa kanya. Habang tumatagal ay mas nakikilala ko na si Charlene, Papa Dudut, dahil na rin sa taglay niyang magagandang katangian ay mas yumabong ang pagkagusto ko sa kanya. Naglakas loob ako manligaw sa kanya at pinayagan niya ako kahit noong una ay parang ayaw niya. Tumagal ng ilang buwan ang panliligaw ko sa kanya sa chat at tawag hanggang sa isang araw ay sinagot na niya ako. Sobrang saya ko nang maging kami na, Papa Dudut. Sumakto pa yon na ilang buwan na lamang ay uuwi na siya. Hindi na raw siya babalik pa sa Italy dahil sapat nang naipon niyang pera para makapagsimula ng kanyang pamilya. Isa pa ay natapos na rin niyang ipagawa ang bahay ng parents niya. Yun daw talaga ang main goal niya kaya siya nagtrabaho sa ibang bansa. Papalapit na ang araw ng pag-uwi ni Charlene sa Pilipinas. Excited na kinakabahan ako. Nagpaganda na rin ako ng katawan kaya naging madalas ako sa gym. Siyempre, automatic na magkikita kami kapag nakauwi na siya. Isang linggo bago ang flight niya pauwi ay tinawagan niya ako. Sinabi niya sa akin na excited na siyang umuwi, Papa Dudut. Hindi lang dahil sa makakasama na niya ang family niya kundi magiging pagkakataon na rin daw ito para magkita kami. Ako din, Charlene, masaya ako na kinakabahan, ang sabi ko sa kanya. Bakit ka naman kinakabahan? Nagtataka niyang tanong. First time kasi tayong magkikita, baka kapag nakita mo ako ay hindi mo ako magustuhan. Iba pa rin kasi yung sa personal paliwanag ko. Ano ka ba? Hindi ako tumitingin sa panlabas na anyo. Saka gwapo ka naman sa pictures kaya alam kong ganun ka rin sa personal. Huwag ka nang kabahan. Gino, minahal kita kasi mabait ka at malaki ang respeto mo sa babae. Nakita ko yun sa'yo kaya nahulog na rin ang loob ko sa'yo. Pangako, hindi magbabago ang feelings ko sa'yo kahit magkita tayo sa personal. Tugon sa akin ni Charlene. Salamat kung ganon. Oo nga pala, anong oras na dating mo sa airport? Gusto mo bang sunduin kita? Tanong ko. Naku, wag na, nakakahiya sa'yo, saka family kong susundo sa akin. Hindi ko pa kasi napagpapaalam sa kanila na meron na akong boyfriend. Baka magulat sila. Hayaan mo't magkikita rin tayo. Hindi pwedeng hindi, sagot naman ni Charlene. Pero ipapakilala mo naman ako sa family mo, hindi ba? Paniniguro ko. Siyempre ipapakilala kita sa kanila. Darating din tayo dyan, tugon niya. Pinanghawakan ko ang sinabing yon ni Charlene, Papa Dudut. Kaya bukod sa aming pagkikita ay nilook forward ko rin nang ipakilala niya ako sa family niya.
Siyempre gusto ko rin siyang ipakilala sa pamilya ko kapag nagkaroon ng pagkakataon. Dumating na ang araw ng pag-uwi ni Charlene at hindi na ako mapakali na nasa isang bansa na kami. Kung noon ay milya-milya ang layo namin. Nang araw na yon ay pwedeng-pwede ko na siyang makita. Binalo ko pang magpunta sa airport kasi gusto ko talaga siyang makita at makasama. Pero sinunod ko na lamang ang gusto niya. Baka magalit pa siya sa akin at masabihan na masyado akong atat. Pagdating niya sa Pilipinas ay ilang araw siyang hindi nag-chat sa akin. Hindi ko siya kinulit sa chat at sa tawag kasi alam ko na nagpapahinga pa siya. At kasama niya rin ang family niya. Matagal din silang hindi nagkasama-sama kaya bumabawi si Charlene. Ngunit 1 week na ang nakakalipas. Simula nang makauwi siya ay hindi pa rin siya nagpaparamdam. Hanggang sa hindi na ako nakatiis at tinawagan ko na siya. Isang lalaki ang sumagot sa tawag ko. Nang tanungin ang aking pangalan ay hindi ko sinagot. Bagkos ay hinanap ko si Charlene. Nadinig ko na tinawag ng lalaki si Charlene at sinabi ni Charlene na baka yung kamag-anak ng kakilala niyang Pinay sa Italy ang nagpasabay ng padala sa kanya. Nang si Charlene na ang kausap ko ay tumalon ang puso ko sa saya, Papa Dudut. Miss na kita. Ang tagal mong hindi nagparamdam. May naging problema ba? Tanong ko sa kanya. Sorry Gino, naging busy lang kasi ako sa mga dapat kong gawin. May itatayo kasi kaming business. Tapos nag-a-adjust din ako sa oras kaya medyo tuliro pa ako hanggang sa ngayon. Kumusta ka na nga pala? Ang sabi pa ni Charlene. Ayos lang ako, miss na miss ka na. Kailan pala tayong magkikita? Excited kong tanong. Ano kasi, kailan mo ba gusto? Next weekend? Pwede ka ba? Kapansin-pansin ang pagkataranta sa boses ni Charlene. Pwede ako sa next weekend. Tamang-tama kasi hindi ko pa nagagamit ang day off ko. Kung gusto mo ay 2 araw tayong magkasama buong weekend, ang sabi ko. Okay lang sa akin, sure na yun ha. Next weekend, aniya. Sige, walang problema. Teka, sino pala yung lalaking sumagot sa tawag ko? Tanong ko. Kapatid ko yun, tugon ni Charlene. Tila biglang nagmadali si Charlene matapos sa ang tanong ko. Aniya ay sa ibang araw na ulit kami mag-usap dahil may mga gagawin pa siya. Hindi na ako nakapaghintay na sumapit ang araw ng aming pagkikita, Papa Dudut. Sa wakas, yung babaeng mahal ko ay makakapiling ko na. Hindi na lamang kami sa chat o cellphone magkakausap. Maririnig ko na rin ang personal ang boses niya at makikita ko na ang kanyang kagandahan. Nagkasundo kami ni Charlene na magstay sa isang hotel sa Makati. Ang mangyayari ay parang staycation, 2 araw at 1 gabi. Habang naghihintay ako sa mall kung saan kami magmi-meet ay walang paglagyan ng aking kaba sa dibdib. Hindi ako mapakali kasi baka hindi niya ako magustuhan kapag nakita niya ako ng personal. Ako naman ay nangako sa sarili ko na hindi rin magbabago ang pagtingin ko kay Charlene kahit na magkakilala na kami ng personal. Hanggang sa nagkaharap na kaming 2, Papa Dudut. Ilang segundo akong napatulala sa kagandahan ni Charlene. Mas maganda siya sa personal. Sa totoo lang. Ang bilis ng kabog ng puso ko. Gusto ko siyang yakapin ng mahigpit pero nahiya ako kasi maraming tao. Kahit si Charlene ay parang nahiya din. Nagkamustahan at nagpakilala kami sa isa't isa. Hindi kami masyado nag-usap kahit noong nag-lunch kami at bumili ng mga kailangan namin sa hotel, kagaya ng pagkain. Inakala ko na baka hindi niya ako nagustuhan kasi tahimik siya. Kaya hindi na rin ako nag-attempt na magsalita kahit na ang dami kong gustong sabihin sa kanya. Pero pagdating namin sa hotel ay nagulat ako nang si Charlene ang unang yumakap sa akin. Mahigpit na mahigpit. Sinabi niya sa akin na mahal niya ako at tumugod din ako ng ganon sa kanya. Doon na nawala ang takot ko na baka ayaw sa akin ni Charlene. Sa ipinakita niyang yun ay napatunayan ko na totoo ang sinasabi niya. Na hindi magbabago nararamdaman niya sa akin kahit magkita kami sa personal. Naging masaya ang unang beses na pagkikita namin ni Charlene. Masaya ako kasi nayakap at nahalikan ko na siya.
Ipinaramdam din niya ang aming pagmamahal sa isa't isa. Nang sumapit ang gabi, bawat oras ay sinulit namin at hindi kami nagsayang. Naluha pa nga ako ng kailangan na naming magpaalam. Nangako naman si Charlene na hindi yun ang magiging huling beses na magkasama kami. Kapag may pagkakataon ay magkikita raw ulit kami. Tinutuon naman niya ang sinabi niyang yon, Papa Dudut. Sa pangalawa namin pagkikita ay nagpunta kami sa isang beach resort sa Zambales. Doon, Papa Dudut, ay muli naming pinadama ang aming pagmamahal sa isa't isa. May nangyari ulit sa amin at masarap sa pakiramdam na ipinagkatiwala ni Charlene ang kanyang sarili sa akin. Charlene, gusto mo bang magpakasal na tayo? O gusto mo na magkaroon muna tayo ng anak bago tayo magpakasal? Tanong ko sa kanya habang naglalakad kami sa beach. Kasal? Anak? Ang bilis naman yata. Gino, gusto ko sanang enjoy muna natin ang moment na magkasintahan pa lang tayo. Huwag muna nating pag-usapan ang bagay na yan. Pag-iwas niya. Napansin ko ang pagbabago ng mood ni Charlene nang mabanggit ko ang kasal at pagkakaroon ng anak. Naging tahimik siya at parang hindi na komportable. Nagaya na siyang bumalik sa aming kwarto dahil napagod na raw siya sa kakalakad. Humingi ako ng sorry sa kanya. Ang sabi ko ay hindi naman sa nagmamadali ako, gusto ko lang malaman ang opinyon niya pagdating sa bagay na yon. Kaya simula ng araw na yon ay hindi ko na siya kinausap tungkol sa kasal at anak. Saka tama rin siya na dapat ay enjoy muna namin yung time na kaming dalawa pa lamang. Bukod sa bagay na yon ay may isa pang iniwasan si Charlene na pag-usapan namin. Yon ay ang pagpapakilala niya sa akin sa kanyang pamilya. Kapag nababanggit niya yon ay iniiba niya ang usapan. Kapag hindi niya maiba ang sinasabi niya na hindi pa ready ang family niya na magkaroon siya ng boyfriend. Siya ang inaasahan sa kanila kaya kapag nalaman daw ng mga ito na may nobyo siya ay baka paghiwalayan kami. Iisipin daw kasi ng pamilya niya na baka mag-aasawa na siya. Kaya maghintay lang daw ako at darating din kami sa sinasabi ko. Basta kapag stable na ang business nila ay ipapakilala na niya ako. Gusto ko nang makilala ang pamilya ni Charlene pero nagtiis ako, Papa Dudut. Kahit may pakiramdam ako na may tinatago siya sa akin ay hindi na ako nag-usisa pa. Isang araw ay niyaya ko si Charlene na makipagkita. Pero hindi raw siya pupwede dahil sasamahan niyang magpunta sa mall ang pamilya niya. Ipag-shopping daw niya ang parents at kapatid niya. Nangihinayang ako kasi wala akong pasok ng araw na yon. Nasa apartment lang tuloy ako ng araw na yon. Magka-chat kami ni Charlene kahit nasa mall sila ng family niya. Nag-send siya ng selfie niya at napansin ko yung background niya. Hindi ako maaaring magkamali, Papa Dudut. Ang mall na kinakaroonan niya ay ang mall kung saan ako nagtatrabaho bilang isang security guard. Tapos malapit pa yon sa apartment ko. Nagkaroon tuloy ako ng ideya na puntahan siya para makita ko siya kahit saglit. Miss na miss ko na talaga si Charlene ng araw na yon. Tumayo ako at nagbihis. Naglakad ako papunta sa mall at hindi ko sinabi kay Charlene na papunta ako sa mall kung nasaan siya. Baka kasi pagbawalan niya ako. Bahala nang hanapin ko siya. Okay na ako na makita siya kahit nasa malayo. Hindi biro ang paghahanap sa isang tao sa mall. Yan ang napatunayan ko. Ilang beses kong inikot ang buong mall at lahat ng floors ay paulit-ulit kong pinuntahan. Hanggang sa naisipan ko na mag-chat kay Charlene. Nag-request ako na baka pwedeng mag-send ulit siya ng selfie niya. Hindi na siya nagtanong at nag-send kagad siya at nag-focus ako sa background niya. At nalaman ko na nasa isang fast food restaurant siya. Nagmamadali akong pinuntahan ng fast food restaurant na kinaroroonan niya. Kahit na hindi ako pumasok sa loob ay nakita ko na kaagad si Charlene dahil nasa gilid sila nakapwesto. Nawala ang ngiti ko nang makita ko si Charlene. Hindi nanay at tatay niya ang kanyang kasama kundi dalawang batang babae at isang lalaki. Sinusubuan siya ng lalaki ng pagkain. Ang saya-saya nilang apat habang kumakain. Hindi ako tanga para hindi malaman kung ano ni Charlene ang mga taong kasama niya. Nanginig ang katawan ko. Kinunan ko ng picture sina Charlene at sinend ko yon sa kanya. Hindi ako umalis sa kinakatayuan ko.
Gusto kong makita ang magiging reaksyon ni Charlene at maya-maya ay dinampon niya ang cellphone at nakita ko ang gulat sa mukha niya nang makita ang sinend ko ang picture. Luminga siya at nang makita niya ako ay mas lalo siyang nagulat. Parang gusto niyang tumayo at lapitan ako pero hindi niya magawa, Papa Dudut. Matalim ang mga mata kong nakatingin sa kanya. Gusto ko rin siyang lapitan pero pinigilan ko ang aking sarili. Baka kasi hindi ko mapigilan na magwala dahil sa sobrang galit. Sa nakita ko ay inassume kong pamilya ni Charlene ang kasama niya. Anak niya ang 2 bata at asawa o boyfriend niya, yung lalaki. Naluluha akong bumalik sa apartment. Nag-inom ako ng mag-isa para kahit papaano ay makalimutan ko ang aking nalaman tungkol sa babaeng aking iniibig. Hanggang sa sumapit ang gabi ay nag-iinom ako. Pagdating ng 12:00 ng hating gabi ay dumating na ang pinsan ko at nagulat ako kasi kasama niya si Charlene. Sa ibang mall nagtatrabaho bilang security guard ang aking pinsan. Naipakilala ko na si Charlene sa kanya. Ang sabi ng pinsan ko ay nag-chat si Charlene sa kanya at nagpapasama sa apartment na tinutuluyan ko. Hindi nagtagal ang pinsan ko sa apartment. Lumabas siya para magkaroon kami ng oras ni Charlene na makapag-usap, Papa Dudut. Ano pang ginagawa mo rito? Magpapaliwanag ka ba? Wag na. Sapat na yung nakita ko para malaman ko na niloloko mo lang ako, Charlene. Galit kong turan sa kanya. Oo, Gino. Niloko kita sa parteng hindi ko sinabing meron na akong asawa at anak. Pero yung pagmamahal ko sa iyo, totoo yun. Mahal talaga kita at hindi yun kasinungalingan. Ang umiiyak na tura ni Charlene. Hindi mo ako maluloko. Ginawa mo akong kabit nang wala akong kalam-alam. Mahal na mahal kita pero ganito lang ang ginawa mo sa akin. Sumbat ko. Hindi ko gustong lokohin ka. Ayokong mahulog sa'yo kasi meron na akong asawa pero hindi ko napigilan. Pero iiwan ko sa'yo ang pagdidesisyon. Kung ayaw mo nang ituloy ang relasyon natin ay tatanggapin ko kahit na masakit, ang sabi pa ni Charlene. Masyado akong mahina at marupok pagdating kay Charlene, Papa Dudut. Kaya kahit may asawa na siya ay ipinagpatuloy ko ang relasyon naming dalawa. Nilunok ko ang prinsipyo ko na ayokong meron akong kahate sa taong mahal ko. Iba kasi si Charlene. Ibang level ng pagmamahal ang naramdaman ko sa kanya. Kayang-kaya kong maging tanga para sa kanya. Kahit masakit na may nagmay-ari na sa kanya ay pilit kong tinanggap. Doon ko na rin na-realize kung bakit iwas na iwas siya kapag napag-uusapan namin ang tungkol sa kasal at pagkakaroon ng anak. Saka hindi niya pala talaga ako ipapakilala sa pamilya niya. Hindi yun mangyayari. Pinapaasa lamang niya ako. Inamin din na Charlene na second account niya ang Facebook na ginamit niya at hindi yun alam ng pamilya at asawa niya. Ginamit niya raw ang account na yon para maglabas ng sama ng loob ng hindi nakikita ng mga taong nakakakilala sa kanya ng personal. Hindi naman daw niya inaasahan na inad ko siya roon at magkakahulugan kami ng loob. Masakit na masakit noong una at hirap akong tanggapin na kabit ako, Papa Dudut. Pero sa tuwing magkakasama kami ni Charlene, sa tuwing pakiramdam ko ay kami lang ang tao sa mundo ay nawawala ang pansamantala, ang sakit na nararamdaman ko. Kapag magkasama kami ni Charlene ay pinaparamdam niya sa akin na akin lang siya ng buong buo. Ngunit sa tuwing wala siya sa aking tabi ay kung ano-ano ang naiisip ko. Palaging tumatakbo sa isip ko na niyayakap siya ng asawa niya. Hinahalikan siya nito at magkatabi pa sila sa pagtulog. Charlene, hanggang ganito na lang ba tayo? Habang buhay ba tayong magtatago? Minsan ay tanong ko sa kanya na magkasama kami sa isang motel. Alam mo ang sitwasyon ko, Gino. May asawa at anak na ako. Hindi ko sila pwedeng iwanan para sa'yo. At oo, kung kayang ganito tayo habang buhay ay gagawin ko kasi mahal kita. Mahal kita pero ayoko masira ang pamilya ko, tugon niya. Ang labo mo naman. Paano ako? Nagtatampo kong tanong. Hindi naman kita pinipigilan na iwanan mo ako, Gino. Kahit na anong oras ay pwede mo akong iwanan. Masasaktan ako pero kung ganun ang gusto mo ay igagalang ko ang desisyon mo, ang sabi pa ni Charlene.
Nang panahon na yun ay gusto ko nang kumalas kay Charlene kasi hindi ko gusto na nandun ako sa sitwasyon na yon ng habang buhay. Iniisip ko pa lamang na habang buhay kami magtatago ay nahihirapan ako. Kaya sinubukan ko makipag-meet sa ibang babae. May mga nakilala naman ako pero hindi ko maramdaman ang nararamdaman ko kay Charlene. Sumuko rin ako kasi niloloko ko lamang ang aking sarili. Kahit na anong gawin ko, kahit na ilang babae ang makilala ko ay si Charlene pa rin talaga ang laman ng aking puso. Aware ako na mali ang makiapid, Papa Dudut. Alam ko na isang malaking kasalanan ang ginawa namin ni Charlene at darating ang araw na makakarma kami at pagbabayaran namin ang aming ginawa. Pero kapag pala masyado ka ng bulag sa pagmamahal ay hindi mo na maiisip na mali ang ginagawa mo. Ang nasa utak ko na lamang ng panahon na yon ay si Charlene at ang pagmamahal ko sa kanya. Unti-unti ay tinanggap ko na rin kung sino ako sa buhay niya. Tumagal pa ng mahigit 1 taon ang relasyon namin ni Charlene. Sanay na ako na hindi ako ang priority niya dahil meron siyang anak at asawa. Sanay na ako na late kami mag-celebrate ng Valentine's Day. Tanggap ko na rin na kahit kailan ay hindi niya ipagpapalit ang pamilya niya para sa akin. Hindi man niya aminin ay alam kong mas mahal niya ang kanyang asawa kesa sa akin. Siguro ay may hindi na ibibigay ang asawa niya na sa akin niya nakukuha kaya hindi niya ako binibitawan. Hanggang isang araw ay nakatanggap ako ng friend request sa aking Facebook mula sa asawa ni Charlene. Sinabi ko yon sa kanya at ang sabi niya ay i-block ko ang kanyang asawa. Naramdaman ni Charlene na parang nakakahalata na ang asawa niya at may hinala na ito na ako ang kabit ni Charlene. Sinabi ni Charlene sa akin na kung pwede ay wag muna kaming magkita. Pahupain daw muna namin ang pagdududa ng mister niya. At kapag okay na ang lahat ay saka kami ulit magkita. Tutol ako sa gustong mangyari ni Charlene. Masakit sa akin na hindi siya makita ng matagal. Pero dahil yon ang gusto niya at sunod-sunuran ako sa kanya ay sumang-ayon na rin ako. Dumaan ang mga araw, linggo at buwan na wala kaming communication ni Charlene. Mahigpit ang kanyang bilin na huwag ako magchat-chat o tatawag kasi madalas ay hawak ng asawa niya ang cellphone niya. Hindi rin kami nakita ng napakatagal na panahon. Halos mabaliw na ako sa pag-iisip at pagkamiss kay Charlene. Pumasok na sa utak ko na puntahan siya sa bahay nila pero kapag naiisip ko ang gulo na mangyayari kapag ginawa ko yon ay umaatras ako. Siyempre gusto ko pa rin na protektahan si Charlene. Isa pa, umaasa ako na kapag okay na ang lahat sa mister niya, ay siya na mismo ang kukontak sa akin para sabihin na pwede ko na ulit siyang makita. Umabot ng 3 buwan na wala kaming communication ni Charlene. Pakiramdam ko ay masisiraan ako ng bait. Kahit ang pinsang ko ay napansin na ang pagiging tulala ko at wala sa sarili. Nagwo-worry na siya sa akin at tinatanong niya kung may problema ba ako. Pero hindi ko masabi sa kanya. Nahihiya akong malaman niya na isa akong kabit at mas lalong naging mabigat ang problema ko dahil mag-isa ko yung dinala. Wala ako mapagsabihan ng kahit na sino. Dumating na ako sa point na hindi ko na talaga kaya, Papa Dudut. Araw-araw kong chinecheck ang Facebook ni Charlene at nang mag-post siya na nasa isang public resort sila ng kanyang asawa at anak ay walang pagdadalawang isip ako nagpunta. Ganon na ako kadesperado na makita siya. Pagdating sa resort ay si Charlene ang kaagad na hinanap ko. Hindi naman malaki ang resort kaya nakita ko siya kaagad. Nasa kiddie pool siya kasama ang anak niya. Wala yung asawa niya kaya malakas ang aking loob na lapitan siya. Gulat na gulat si Charlene nang makita ako. Gino, anong ginagawa mo rito? Gulat na tanong ni Charlene. Gusto kitang makita. Miss na kita. 3 buwan ka nang walang paramdam. Hindi pa rin ba humuhupa ang pagdududa ng asawa mo? O kinalimutan mo na ako? Nagtatampo kong tanong. Sa ginagawa mo, lalo mo lang pinapalala ang pagdududa ng asawa ko. Umalis ka na kaagad at baka bumalik na siya. Nasa room lang siya at nagpapalit ng damit. Babalik din kaagad yun. Pagtataboy ni Charlene. Awang-awa ko sa aking sarili ng sandaling yon, Papa Dudut.
Para akong may nakakahawang sakit kung ipagtabuyan ni Charlene. Pero hindi ako sumuko. Hindi pa rin ako malis sa resort at nakatanaw lamang ako kay Charlene mula sa malayo at naghihintay ako ng pagkakataon para malapitan siya. Kasama na niya ang asawa niya at aaminin ko na halos mamatay ako sa selos. Paminsan-minsan ay tumitingin din si Charlene sa akin at pagkalipas ng ilang minuto ay umahon na sa pool si Charlene. Tumingin siya sa akin at sumenya siya na sumunod ako sa kanya. Naglakad palayo si Charlene sa mag-aama niya. Nanginginig ang aking katawan habang nakasunod sa kanya at pumasok siya sa kwarto nila. Pumasok din ako roon at hindi na niya ako pinagsalita kasi sinunggaban na niya ako ng halik. Ang sabi niya ay bilisan lang namin at pagkatapos ay umalis na ako. Nagmamadali naming tinapos ang aming ginawa at nangako siya na magkikita kami sa mga susunod na araw. Huwag na raw ako mag-isip ng kung ano-ano kasi mahal pa rin niya ako. Umalis ako ng naturang resort na may ngiti sa labi ko, Papa Dudut. Makalipas ang ilang araw ay nag-chat na ulit si Charlene sa akin at magkita raw kami sa isang motel at may importante siyang sasabihin sa akin. Inisip ko pa na baka makikipaghiwalay na siya sa asawa niya para magkasama na kami. Kahit na alam kong imposible yon ay umasa pa rin ako. Nang magkita kami ni Charlene ay sabik na sabik ko siyang pinaghalikan. Nagsiping muna kami at pagkatapos ay saka ko tinanong kung ano yung importanteng bagay na sasabihin niya sa akin. Buntis ako, Gino. 3 months na, deklara ni Charlene. Sino ang ama? Ako o ang asawa mo? Tanong ko. Ikaw ang ama. Hindi na nakakabuo ng batang asawa ko. Nagpa-vasectomy siya bago ako pumunta sa Italy, ang sabi ni Charlene. Napatalon ako sa kasiyahan. Nagsisigaw ako kasi sa wakas ay nagbunga ang pagmamahalan namin ni Charlene. Hindi ako makapaniwala, Papa Dudut, kahit na wala yun sa plano ay iba pala talaga ang pakiramdam kapag magiging tatay ka na. Paano pala natin yan may tatago sa asawa mo? Aalis ka ba muna sa inyo? Palalabasin mo ba na pupunta ka muna sa ibang bansa at babalik ka lang hanggang sa mga anak na? Siyempre sa akin mo iiwan ang anak natin, hindi ba? Excited at masaya kong sabi sa kanya. Hindi, Gino. Mahirap ang gusto mong gawin. Ipapa-abort ko ang bata. May kausap na akong gagawa nun. Hindi pwedeng mabuhay ang batang ito kasi malalaman ng asawa ko na sumiping ako sa ibang lalaki. Malungkot na sabi ni Charlene. Hindi mo pwedeng patayin ang anak natin. Hindi ako papayag. Sigaw ko. Sorry pero yun ang tamang gawin. Ayokong masira ang pamilya ko. Alam mo yan. Wika ko. Tamang gawin? Tama bang patayin ang isang inosenteng buhay na walang kaalam-alam sa kasalanan na ginawa ng bumuo sa kanya? Tumutol ako ng sobra sa gustong gawin ni Charlene sa anak namin pero buo na ang desisyon niya. Hindi ko na raw siya mapipigilan pa at huwag ko raw subukan na pigilan siya dahil kapag ginawa ko yon ay hindi na siya makikipagkita sa akin. Tatapusin na raw niya ang relasyon naming dalawa kapag gumawa ako ng bagay na hindi niya magugustuhan. Umuwi akong umiiyak. Ang bigat ng loob ko at hindi ko mapigilang magalit kay Charlene. Oo, alam ko ang sitwasyon niya. Pero para idamay niya ang anak ko ay parang mali naman yata. Hindi ko na kinaya ang lahat kaya nang magtanong ang aking pinsan kung bakit ako umiiyak, ay sinabi ko na sa kanya ang katotohanan. Inabing ko na kabit ako ni Charlene at buntis siya sa anak namin. Kahit ang plano na Charlene na pag-abort ay sinabi ko rin. Ipinayo niya na kung ayaw kong mawala sa akin ang anak ko ay dapat ipaalam ko na sa asawa ni Charlene ang panloloko ng asawa nito. Baka raw kapag alam na ng asawa ni Charlene ang lahat ay pwede na raw siguro na huwag nang ipalaglag ni Charlene ang ipinagbubuntis ko. Nakuha ko ang punto ng pinsan ko at ng oras na yon ay nasa bata ang isip ko at wala na kay Charlene. Nagiba kasi ang tingin ko sa kanya nang napakadali niyang sabihin sa akin na magpapa-abort siya. Sa isang iglap ay nawala yung mabait at mabuting babae na minahal ko. Hindi na ako nagsayang pa ng oras at nang sumunod na araw ay pinuntahan ko ang bahay ni na Charlene.
Pero sarado yon at ang sabi ng kapitbahay ay nasa bakasyon ang nakatira doon. Kinontak ko si Charlene pero hindi ako nagtagumpay. Halos mabaliw ako sa pag-iisip kung nasaan si Charlene dahil may pangamba ko na sa sandaling yon ay pinapa-abort na niya ang anak namin. Lumipas ang 1 linggo na wala akong narinig mula kay Charlene. Pabalik-balik ako sa bahay nila pero nanatili yung nakasarado. Hanggang sa pagbalik ko ay natsyempohan ko na may tao na sa bahay nila. Yun nga lang ay hindi si Charlene ang naabutan ko kundi ang kanyang asawa. Palabas na ito ng bahay at may dalang isang traveling bag. Naglakas loob ako na lapitan ang asawa ni Charlene at nasa utak ko yung payo sa akin ng pinsan ko. Umaasa kasi ako na hindi pa huli ang lahat at hindi pa rin nagpapa-abort si Charlene ng aming anak. Magpapakilala pa lamang ako sa asawa ni Charlene pero inunahan na niya ako. Aniya, kilala niya ako. Ako raw ang ibang lalaki ng kanyang asawa. Alam mo na? Pare, pasensya ka na. Alam ko na malaki ang pagkakasala ko sa iyo pero gusto kong sabihin sa iyo na buntis si Charlene at ako ang ama. Ipapabort niya kasi ang bata. Baka pwede mo siyang pigilan. Kahit pagkatapos niyang mga anak ay ako na mag-alaga sa bata. Pangako hindi na ako manggugulo. Yung bata lang kasi ang iniisip ko. Naluluha kong sabi. Kinapalan ko na ang aking muka na sabihin yon. Inaasahan ko na susuntukin niya ako, Papa Dudut, pero hindi yon nangyari. Hindi niya ako minura o kahit tinignan ng masama ay wala akong nakuha mula sa kanya. Huli ka na. Napa-abort na ni Charlene ang anak ninyo. Pupunta ako ngayon sa bahay ng abortionista dahil natakot siya at bigla siyang dinugo. Tumawag siya sa akin kaya ako nalaman ang lahat. Inamin na niya ang lahat sa akin. Isa pa matagal na kitang kilala, Gino. Alam kong ikaw ang kabit ng asawa ko. Mahinahon niyang sabi. Para kong binagsakan ng langit at lupa nang malaman kong wala na ang aking anak. Napahagulhol ako ng iyak. Tinapik-tapik ako sa likod ng asawa ni Charlene at napakabait niya para hindi ako sumbatan o saktan. Nakiusap ako sa kanya na baka pwedeng sumama ako kay Charlene. Gusto ko lang kausapin si Charlene at hindi niya ako pinayagan. Ang sabi niya ay magkaroon naman sana ako ng hiya sa aking sarili. Hayaan ko na lang daw sila ni Charlene na ayusin ang kanilang pamilya, lalo na't nangako si Charlene na hihiwalayan ako para itama nito ang lahat ng pagkakamali nito. Nang sumunod na araw ay isang text message ang natanggap ko mula kay Charlene. Sinabi niya na sinabi ng mister niya na nagkausap na kami. Humingi siya ng sorry sa akin dahil siya raw ang nagdala sa akin para gumawa ng isang napakalaking kasalanan. Nagsorry din siya kasi tinuloy niya ang pagpapa-abort. Nakipaghiwalay na rin siya sa akin sa text. Tanggapin na lang daw namin na hindi kami ang para sa isa't isa at sana raw ay mahanap ko ang babaeng para sa akin. Hindi ko matanggap na nagtapos na ang aming relasyon ni Charlene, Papa Dudut. Payag naman akong nakikihati lang. Halos sirain ko na nga ang aking sarili nang makipaghiwalay sa akin si Charlene. Palagi akong lasing at pumapasok ako ng trabaho na nakakainom. Yun ang dahilan para matanggal ako sa aking trabaho sa mall. Tinamad na rin ako magtrabaho kaya ang pinsang ko ang pumasan sa akin. Aniya hindi ako pwedeng pabayaan niya dahil sa kanya ko pinagkatiwala ng mga magulang ko. Dahil sa hindi ko matanggap ang nangyari ay patuloy pa rin ako sa pagpunta sa bahay ni Charlene. Hindi ko rin matanggap na pinalaglag ni Charlene ang anak namin. Pakiramdam ko ay hindi ako matatahimik hanggang sa hindi ko siya nasusumbatan. Isang gabi ay nagpunta ako sa bahay ni Charlene ng lasing na lasing. Nagsisigaw ako sa labas ng bahay nila at pinagbabato ang gate nila. Iyon ang unang pagkakataon na nagwala ako sa labas ng kanilang bahay. Dati kasi naghihintay lamang ako sa labas. Talagang sumabog na ang emosyon ko ng oras na yon, Papa Dudut. Si Charlene ang gusto kong lumabas pero ang mister niya ang muling humarap sa akin. Akala ko ba'y nagkaintindihan na tayo? Nakipaghiwalay na sa'yo si Charlene, hindi ba? Hayaan mo na lang kami. Ako nang nakikiusap sa'yo. Huwag mo na kaming guluhin pa. Pigil ang galit na sabi ng asawa ni Charlene. Gusto ko lang ba kausap si Charlene? Gusto ko nang malaman kung bakit niya pinatay ang anak namin. Umiiyak kong sabi.
Alam ko masakit ang nararamdaman mo pero siguro yan na ang karma ng kasalanan na nagawa mo. Isa pa, mabubuhay ba ang anak mo kapag nakausap mo ang asawa ko? Umalis ka na. Gino, alam mo bang umiiyak sa takot ang dalawa kong anak nang dahil sa pagwawala mo? Tura niya. Pakiramdam ko ay sinampal ako ng napakalakas sa mga sinabing yon ng asawa ni Charlene, Papa Dudut. Naisip ko ang dalawang batang umiiyak ng dahil sa akin. Bigla akong umamo at nakayukong humingi ng tawad sa lalaking nasa aking harapan. Nagsorry ako sa kanya at sa muntikan ko ng pagsira sa kanilang pamilya. Tama siya, Papa Dudut. Hindi na magbabago ang nangyari. Na kahit makausap ko si Charlene, yun na nga siguro ang parusa ng nasa itaas sa akin. Isa pa, nakakakonsensya na sa kabila ng kasalanan ko ay hindi ako minura o sinakta ng asawa ni Charlene. Hinarap niya pa rin ako bilang isang tao kahit na hindi ko yun deserve. Naging mahirap para sa akin at tanggapin ang lahat at para akong pinapatay araw-araw. Hanggang sa naisipan kong bumalik muna sa amin dahil naging pabigat na ako sa aking pinsan. Lumayo muna ako para mag-iba ng environment. Sinabi ko sa aking mga magulang ang nangyari at inunawa nila ako. Tinulungan nila akong malibang para hindi nakafocus kay Charlene at sa namatay kong anak ang aking utak. Totoo na ang mabisang panghilom ng sugat ay ang oras. Sa paglipas ng ilang taon ay nakapag-move on na ako sa mga nangyari. Pinutol ko na rin ang ugnayan ko kay Charlene at humingi ako ng tawad sa Panginoong Diyos sa napakalaking kasalanan na aking nagawa. Nang sa tingin ko ay nakamove on na ako ay bumalik ako ng Maynila at muling nagtrabaho. Ngunit may takot pa rin ako sa aking puso na muling umibig. Hindi pa ako handa sa pakikipagrelasyon, Papa Dudut. Ngunit sa susunod na iibig ako ay sisiguraduhin ko ng walang sabit ang babaeng aking mamahalin. At hindi na ako papayag na makasira ng isang pamilya. Hindi na ako papayag na maging third party. Lubos na gumagalang, Gino. Bawat isa sa atin ay may isa at tamang tao na nakatadhana kaya hindi dapat tayo makihati at makipag-agawan sa pagmamay-ari na ng iba. Hindi naman maiiwasan na magkamali pagdating sa pagmamahal ngunit huwag nating pairalin palagi ang puso. Matuto rin tayong mag-isip para maiwasan ang pagkakamali. Ngunit sa tuwing tayo ay nagkakamali ay dapat ay alam din natin kung paano ito itatama. Kagaya ni Gino na kahit nahirapang makabangon sa kanyang pagkakasala ay bumangon pa rin. Hindi naman importante kung gaano kakatagal makatayo, ang mahalaga ay sinusubukan mo at naniniwala kang magagawa mo. Huwag din natin kakalimutan na mali ang maghanap ng iba lalo na kapag ikaw ay may asawa na. Lalo na kung may mga bata at inosenteng buhay na madadamay. Magandang gabi sa inyong lahat. Tawagin niyo na lamang po ako sa pangalang Idel. 37 years old sa ngayon at nakatira dito sa Giginto, Bulacan. Ang isi-share ko sa inyo ay naganap 25 years ago. At yun yung time na nagsimulang mag-open yung sixth sense ko o yung tinatawag nating third eye. 12 years old ako that time at umuwi ang mom at dad ko from Japan. Doon kasi sila nagwo-work at yearly sila kung umuwi. Kasama ko sa bahay si lola ko at ang yaya pag wala sila. Only child ako so usually ay kalaro ko ay toys ko lamang or pag Sundays ay cousins ko sa mother side. Balik compound yon at sa loob noon ay may 6 na bahay. Yung 2 doon sa amin at yung iba sa kapatid ni mama. So ganito yon. Pag uwi ng parents ko ay naisipan ni mama na ipa-renovate yung bahay, ipa-extend kumbaga. Isang gabi natatandaan kong nanonood ako ng cartoons sa sala. Yung window sa kusina made of glass yon. Na bagong lagay lang so makikita mo yung dadaan doon kasi nga ay compound yon. Bigla akong may napansin na tumayong batang lalaki sa may labas ng bintana. At dahil nga Sunday noon akala ko ay pinsan ko yon. Yung pumunta para makipaglaro kaya nilapitan ko. Tapos kinausap ko siya.
Sabi ko, "Uy June, nandito ka pala. Gabi na. Gusto mo ilaro tayo sa room ko? O natin ang aircon para hindi mainit?" Tapos ay bigla siyang ngumiti ng paside. Yung parang traidor ng ngiti, tapos ay kumagat siya ng lapis habang nakatingin lang sa akin habang hindi umiimik. Nagtaka ako. Tapos nalingat lang ako saglit dahil may narinig akong kaluskos sa likuran ko. Pero nang balikan ko ang pinsan ko ay bigla na lamang siyang nawala, Papa Dudut. So tinanong ko yung mga auntie at uncle ko na nagmamadyong sa labas kung dumaan ba yung pinsan kong si June. Pero ang sabi nila, hindi raw. Kaya nagtaka ako. At para masigurado yon ay tinawagan ko sila sa bahay. Pero ang sabi sa akin ng mga magulang ng pinsan ko ay hindi naman daw sila pumunta sa bahay kasi mag-aaral daw sina June kasi exam week sa susunod na linggo. Kaya medyo natakot na ako noon. Pagbaba ko ng phone ay naramdaman ko na may humiga sa side ko sa bed kasi bumaba yung foam ng bed ko, tapos ay nag-cover ako ng kumot hanggang sa nakatulog na ako. Pagkatapos noon ay tumabi na lamang ako sa lola ko nung saglit akong naalimpungatan bandang 1:00 ng madaling araw. Samantala makalipas ang 1 linggo, habang naglalaro kami ng hide and seek ng mga pinsan kong sina June, Jella at Royce, nagpaalam ako sa kanila na pupunta ng kusina para uminom ng tubig. Pero nagsabi si June na sasabay siya sa akin kasi naiihi naman siya. Una akong pumasok sa bahay para uminom ng tubig, tapos ay sumunod si June. Pero hindi ko nakita na dumiretso siya sa CR. Noong matapos na akong uminom ay napalingon ako at nagulat na nasa likod ko na pala si June. May kagat-kagat na lapis at nakakatakot ang kanyang ngiti. Kinilabutan ako noon, Papa Dudut. "June, ikaw ba yan?" Tanong ko sa kanya. Hindi ko masabi pero nag-aalinlangan talaga ako kung siya ba talaga ang pinsan ko. Pero natakot ako at nakumpirmang hindi si June ang kaharap ko. Kasi sumagot ang totoong June na nasa CR pa lang. "Kuya Idel, nandito pa ako sa CR. Sandali lang, sabay na tayong lumabas." Muli akong napatingin sa nilalang na gumagaya ng itsura ng pinsan ko. Pero unti-unting nagbago ang itsura nito. Namula ang kanyang mata at lumawak ang kanyang pagngiti. Mamayang kaunti ay lumabas ang itim na likido sa bibig nito. Dahil dito ay nagsisigaw ako sa takot. Pero napalingon ako sa CR nang biglang lumabas si June at nagtataka itong lumapit sa akin. "Kuya Idel, bakit ka sumisigaw?" Concern niyang tanong sa akin. Pagbalik ng paningin ko ay wala na yung nilalang na gumagaya sa pinsan ko. Iisipin ko sanang namamalikmata lamang ako, pero nakita kong may mantsa ng itim na likido sa sahig. Tinuro ko yun kay June at ikinuwento ko ang aking nakita. Dumukot naman siya, si June, ng kanyang panyo at ipinahid ang itim na likido sa sahig. Nang amuyin namin ito ay mabaho. Pinaamoy namin ito sa mama ko na kapapasok lang noon sa bahay namin. Ang sabi niya ay amoy daw yun ng formalin, yung ginagamit sa pang-iimbalsamo. Since then ay nakakita na ako ng kung ano-ano. Nakakausap ko na. Naririnig na aamoy, traveler din ako kapag tulog. Alam ko pag meron o wala. Sinasabi ko kay mama na may third eye na ako at ang sabi niya sa akin ay baka regalo daw ito sa akin ng Diyos para makatulong daw sa mga kaluluwang naliligaw. Pero bilang bata ay syempre ayokong makakita ng multo. Kaya ang sinabi na lamang ni mama sa akin ay baka may purpose ang Diyos. Kaya binuksan niya ang ikatlong mata ko. Samantala hindi lang ako basta nakakakita ng mga multo at mga nilalang na hindi nakikita ng normal na tao. Nagkakaroon din ako ng kakayahang magkaroon ng vision at lumakas ang aking psychic abilities. Nagsimula ang lahat taong 2009.
at nagkaroon ako ng weird na panaginip. Na nasundan ng nasundan hanggang sa hindi ko na namalayan na na-gift na raw pala yun. So in my very first dream, which is still vivid hanggang ngayon, I was with my college classmate at barkada na rin. May tuturing dahil nakakalaro ko siya noon sa Dota. Sa panaginip ko ay nakita ko silang may hawak na pusang puti ang balahibo at magkaiba ang kulay ng mata. Hindi ko alam pero sa pakiramdam ko sa panaginip ko ay nakakaunawa yung pusa at ang pakiramdam ng panghihilakbot ay ramdam ko mga nagtitindigan kong balahibo sa batok habang tinititigan ako ng pusa. Out of a sudden ay tumalon ito at tumakbo sa isang abandonadong bahay. Nagpaalam ang kambal na papasok na at ako pero dahil sa curiosity, sinundan ko sa lumang bahay yung pusa. Pagpasok sa main door ay walang ibang daan kundi ang pasilyo na pagkahaba-haba at puno ng magkakatapat na salamin. Dumaan ako na kahit takot ay mas nauna ang pagiging kuryoso. Sa dulo ay may dalawang pinto, isa sa kanan ng pasilyo at isa sa mismong tinutumbok. Mauna yung nasa kanan at medyo nakabukas ito. Tipikal na kwartong inabandona. Ang mga gamit ay nakatakip ng puting tela. Sumilip ako sa medyo nakabukas na pinto at sa kama nakita ko ang isang batang nakahiga. Lalaki siya. May edad 6 na taon siguro at nakaputing t-shirt at itim na short. May kahabaan ng buhok na tumatakip sa upper part ng mukha. Nakabaluktot ito sa kama, patagilid ang higa. Kung bakit napakalinaw ng mga panaginip ko, hindi ko rin po alam ang kadahilanan. Lumapit ako at tinangka kong tingnan ang buong mukha niya. Hahawin ko sana ang buhok nang bigla niyang hablutin ang kamay ko. Siyempre nagulat ako kasi gising pala ito. Tanging nasa isipan ko ay tama na to kasi pawirdo ng pawirdo ang mga nangyayari. Sinubukan kong pumalag mula sa pagkakahawak niya pero ewan. Daig niya pa ang lakas ng isang nagji-gym. Hindi ako makawala. Nang pakawalan niya ako ng kusa ay pumasa sa pulsuhan ko yung pagkakahawak niya. Takot ako sa panaginip ko, alam ko. Para kung nasa totoong pangyayari at ramdam ko lahat pati ang mga ingay sa paligid dahil sa sobrang katahimikan ng paligid, pati ata tibok ng puso ko ay naririnig ko. Sabi ko sa sarili ko ay ayoko na. Kung namamalig naman ako, tabi-tabi na lang. Pero yung pinto na dapat ay paglalabasan ko ay hindi ko alam kung saan napunta. Nawala kasi yung pinto. Tanging kwarto na lamang na may dalawang malaking bintana. Dito ako nagsimulang magpanik kasi yung bata ay tumayo sa kama pero yung kama ni hindi man lang lumubog. Na parabang ang gaan-gaan niya. Naghanap ako ng tatakasan pero pagbuklat ko sa mga kortina ay joke lang pala yung bintana dahil mukha lang may pumapasok na liwanag pero yung bintana ay drawing lang sa pader. As in, wala akong nagawa kundi ang harapin siya kung saan ako magpunta ay babaling doon ang ulo niya. Naisip ko tuloy siguro patay na sa totoong buhay ang katawan ko. Kasi kung bangungot ito ay bakit hindi nila ako ginigising? Hindi ka magigising hanggat hindi ko pinahihintulutan. Yan ang sabi niya sa isipan ko. Nagulat ako pagpikit at pagdilat ko ay nasa kantina ko ng school kasama sila kambal. Kumakain sa isang table hanggang sa may mapansin akong anino na umaaligid sa kantin at pag-ikot nito sa kabuuan ng kantin. Hanggang namatay lahat ng mga nasa paligid ko. Lahat sila ay bumagsak pati sina kambal. Lahat naliligo sa sariling dugo at sa isang kisap mata ulit ay nagbalik ako sa pasilyo. Nakatayo sa pinto sa tumbok ng pasilyo, bukas ito at may nakatayong binatilyo na kamukha noong bata kanina. Nagsimula siyang tumalikod at pumasok sa silid. May malinaw na linya sa pagitan ng kinakatayuan ko at sa kwartong pinasukan niya.
Ewan ko rin kung anong pumasok sa isipan ko at gusto ko ulit sumunod. Papasok siguro dahil marami na akong tanong ngayon na alam kong siya lamang ang makasasagot. Pero bago ko humakbang ay biglang may nagsalita, Papa Dudut. "Wag, hindi ka pwede rito," sabi ng boses sa aking utak. Sa pagpikit ko ay siya ring pagdilat ko sa totoong mundo. Puno ako ng pawis at pagod na para bang hindi ako natulog kundi nagmarathon maghapon. At pagtingin ko sa pulsuhan ko ay nandun ang katotohanan ng pasa na iniwan niya sa paghawak dito. Pero Papa Dudut, ang pinaka malala ay naganap. Ilang araw ang lumipas pagkatapos ng panaginip ko, sila Kambal ay nabalitang patay. Gaya ng senaryo sa panaginip ko ay natagpuan sila sa kwarto na naliligo sa sariling dugo. Kung paano ang pwesto ng pagkakahandusay nila sa panaginip ko ay ganoon din silang natagpuan ng ate nila sa kwarto. Nakakalungkot dahil biglaan at mga kaibigan ko sila at parang mga kapatid na rin dahil madalas magkakasama kami pagpasok at hanggang uwian. Nag-imbestiga sila dahil walang nakitang kahit na anong weapon sa kwarto. At ang sugat sa katawan nila ay tila ba bara-bara lang na ginawa. Yung kahit saang parte lang ba tumatama? Hindi ko alam. Sabi ko noon ay coincidence lang ito pero nasundan pa ng napakaraming panaginip na nasusundan ng mga pagkamatay. Sising-sisi ako noon, Papa Dudut, dahil hindi ko man lang nasabihan noon ang mga Kambal tungkol sa napanaginipan ko. Humingi ako ng sorry sa kanila at kasalanan ko kasi kung nasabihan ko sila kaagad. Sana'y naagapan ko lahat at baka hindi matuloy ang kamatayan nila. Hanggang ngayon ay napakarami ko nang nasasaksihang kamatayan dahil sa sinasabi nilang gift. Pero hanggang ngayon ay isa lang ang tanong ko. Lord, bakit yung gift mo parang sumpa sa akin? Yan ang madalas kong sabihin noon. Kasi yung mga visions ko nagkakatotoo. At kadalasan ang nakikita ko ay puro kamatayan o di kaya ay kamalasan. Hanggang ngayon ay sinisisi ko ang sarili ko sa ilan sa mga kamatayang nasaksihan ko, na kung may lakas sana ako ng loob para sabihin sa kanila, mabubuhay kaya sila. Mape-prevent ko kaya ang lahat. Kung gift ito, bakit ang bigat para sa akin? Samantala matapos mamatay noon sina Kambal ay eto pa ang mga natatandaan kong napanaginipan ko. Unang gabi, namulat ako sa isang pasilyo. Puti ang pader at sa sobrang taas kahit na anong tingala ko ay wala akong makitang hangganan. Ganon din sa harapan at likuran ko at sa paanan ay may kaunting tubig abot sa ankle ko. Nakayapak rin ako at naka-white na dress. Dahil nasa gitna ako ay pinili kong dumiretso sa kung saan ako nakaharap. Naglakad ako patuloy at walang ibang maririnig kundi ang yabag ko sa tubig. Yung tagal ng nilakad ko doon ay pakiramdam ko ay may 5 oras dahil ramdam ko ang pagod at pawis. Naisip ko na may katapusan kaya ito. Hanggang sa dulo may natanaw akong guhit sa tinutumbok ng pasilyo. Malayo pa ako pero alam kong konting lakad pa ay makikita ko na kung ano talaga yon. Kusang naputol ang panaginip ko doon at pagising ko ay pagod na naman ako. Para bang hindi naman pahinga yung nangyari, para akong tumakbo ng napakalayo. Sa pangalawang gabi ay nag-resume ang panaginip ko. Una akala ko ay wala lang yon, nonsense dream kumbaga. Dahil ayon naman sa theory, hindi ba, millions of dreams are passing on our unconscious state. Kaya lang ay nalilimutan natin pagising dahil buried na siya on the deepest part of our mind. So ayon, hindi ko ina-expect na magko-continue. Nagpatuloy akong lumakad sa natanaw ko at habang papalapit ako ay palaki ng palaki sa paningin ko yung guhit. Ilang metro ang layo ay doon ko lang nakita ng maayos ang lahat. Yung guhit pala ay lubid na hindi ko matanaw kung gaano kataas ang pagkakasabit. At sa dulo nito ay may taong nakabigti. Lalaki halata naman sa body build, nakapants ng denim at nakaputing shirt.
Sa una hindi ko na gets bakit ka ako walang muka. Nung lumapit pa ako ng bahagya, nakasaklob pala sa sako ang ulo niya. Sabi ko noon sa isipan ko ay, shit, ano ito? Sino ang may gawa nito? Lalapit pa sana ako para abutin siya. Takot ako totoo pero ewan ko ba. Bakit laging nangingibabaw sa akin ang curiosity? Siguro dahil bata at nang makailang hakbang ako palapit, siguro ilang di pa na lamang ang layo ko sa kanya. Ayun na nga, natulala ko sa nangyari. Biglang may pumutok. Para bang lobong pumutok ang tunog niya. Tapos ay umula ng dugo. Sa pool ng dugo ang buong mukha ko. Tapos paghawi ko sa dugo sa mata ko ay nakita ko yung nakabigting katawan na lang yon, siguro dahil sa sobrang higpit ng talik. Kaya yung katawan ay hindi nahulog. Yung ulo nasa paanan ko naman tumalsik. Pagising ko noon ay banyo ang hinanap ko. Dahil kahit sa horror ay hindi pa ako nakakapanood ng ganon, ni hindi ko nga kayang manood ng Wrong Turn dahil na trauma ako sa daso. Nasuka ako to the point na acid na ata ang sinusuka ko. Nagising noon si mama at nagkwento ako. Kristiyano na siya noon, palagi akong inaaya na magsimba pero dahil nga bata ay ayoko. Palagi akong tumatanggi. Ayoko sa simbahan ni tumayo kasi ata ay bawal. Halika mag-pray tayo. Ito lang ang naging sagot ni mama sa akin. Wala akong nagawa kundi ang makipikit at makiyuko na lamang habang nagpipray siya. Tapos after that ay napagalitan pa ako. Kung ano-ano mga pinapanood mo. Tigilan mo na kasi ang kaka-horror mo, ang sabi ni mama sa akin. Gusto kong sumagot, man hindi nga ako makapanood ng horror eh. Hindi na ako nakatulog pagkatapos noon. Pangatlong gabi dito nag-hesitate ako na matulog talaga. Sinigurado kong magpupuyat ako, total kakoy bakasyon naman. Pero hindi ko na malaya na nakatulog na pala ako. Nang tumilapon sa panang ko yung ulo na nakabalot sa sako. Sabi ko noon sa sarili ko ay tatakbo na ako palayo. Pero ewan kung anong sumpa na naman ang sumapi. Sa hindi malamang kadahilanan hindi ako makagalaw sa pwesto ko. Parang pinako sa sahig ang dalawang paa ko. Pagyuko ko, nangingitim na yung tubig dahil sa dugo at yung puting pader kung saan nakasabit ang katawan ay parang binuhusan ng isang balding dugo. Nagsambulat lahat ng dugo. At sa hindi malamang kadahilanan kahit nanginginig at namumutla ako sa takot. Nagawa kong hablutin ang sako. Nalaglag yung ulo at gumulong ilang hakbang ang layo mula sa akin at huminto sa paanan ng parehong bata sa panaginip ko. Kinakambal. Nagulat ako syempre. Lahat ng tanong sa isipan ko ay halos magkabuhol-buhol sa dami. Gaya ng ano ang kaugnayan niya sa lahat ng ito. Sino siya? Mabuti ba siya o masama? Kaibigan, guardian, mga ganon. Bago niya sabihing gising na ay nahagipan ng mata ko yung ulo na nasa sako kanina. Nakarap kasi ang mukha nito sa akin at nakita ko ang mukha ng isang lalaki. Hindi ko siya kilala or might as well na hindi ko pa siya nakikilala. Saglit lamang yon pero pagising ko ay umaga na. Tipong ang tagal-tagal ko na sa panaginip ko. Gaya ng una, malinaw na naman lahat at malinaw na malinaw. Di na ako nagsabi kay mama. Binaliwala ko na rin yon. Yung kinakambal baka kako coincidence lang. Yung kasing lalaki na nakabigti ay hindi ko talaga kilala. Kahit na anong isip ko kung kapitbahay ba o ano. Kaso after isang linggo nung dumalaw ako sa lolo ko at lola ko sa father's side, sabi nila, sama ka sa amin ni Tatay Boyet. Mamaya magpaalam ka kina mama mo ha? Ba't nay may ano po? Si Kuya Pat mo naiuwi na yung bangkay. Sagot nito sa akin. Ha sino po yun? O sisa ko naman. Panganay ni Nanang Mel mo. Nasa abroad yon sa Qatar. Binangungot, hindi na raw nagising. Mamaya yung burol kakauwi lang ng bangkay niya. Hindi mo pa nakikita yon. Sumapit ang gabi. Sinama nga ako ni na tatay sa burol.
Wala sa isipan ko ang lahat. Masaya pa ako kasi may sopas at lugaw tapos unli zesto at sandwich. After noon ay may isang nakakatanda akong pinsan na nagayang sumilip daw sa kabaong yung matapang. At yung hindi raw sisilip ay taya sa tagu-taguan. So syempre kaming mga bata utu-uto. Isa-isa kaming sumilip tapos ay bilangan ng 10 bago umalis. Nung turn ko na syempre wala lang to. Dami ko nang nakitang kabaong, easy lang. Pagsilip ko ay nagulat ako at muntik na akong mapatili sa takot at gulat. Si Kuya Pat pala yung nasa panaginip ko. Dito na ako nagsimula na maging conscious. Wala akong pinagsabihan kahit sino dahil uso ang bullying kahit sa pamilya kaya natakot ako. Sinarili ko na lamang ang lahat. Pagkatapos noon papadudot pinilit kong mamuhay ng normal. Yung parang after every nightmare ay parang naging normal na sa akin na every 2 or 3 months ay may darating na sa panaginip at magkakatotoo. Sana lang kako ay wag sa pamilya ko lalo na sina mama at papa. Dumami pa yon. May mga taong hindi ko kilala at may iba na kilala ko talaga. Either kamag-anak, family friend or kakilala. Lahat ay binabaliwala ko. Tumagal pa yon ng halos 3 taon at kung sino-sinong tawang napapanaginipan ko at sakto lahat na namamatay. Sa una ay nakakapanghilakbot dahil may mga senaryo sa panaginip ko na very disturbing talaga. Iniisip ko na baka dahil bata pa ay mapaglaro ang imahinasyon ko. Baka dahil bata ay madaling matakot at managinip ng masama. Hanggang sa nagbago lahat noong tumalima ako sa calling ko. Yung dating mga panaginip ay naging real-time vision na. Sa ngayon ay ginagamit ko ang aking kakayahan para manghula at syempre para kumita na rin dahil meron akong pamilyang pinapakain. Pero hindi ako nanluloko at hindi ako sumisingil ng malaki. At saka ginagawa ko naman ang lahat para tulungan ang mga taong nasa visions ko. Kapag may nagpapahula sa akin ay sinasabi ko kaagad sa kanila ang magiging kahihinatnan nila. Kaya ino-offeran ko sila ng solusyon at most of the time ay nakikinig naman sila sa akin. Biyayang maituturing ang kakayahan ko sa iba. Pero para po sa akin ay meron itong kalakip na sumpa. At ito yung puro pagsubok ang dumarating sa buhay ko. At kahit anong gawin ko ay hindi talaga ako umaasenso. Sabi sa akin ng mga kaibigan kong albularyo, manghuhula at mga espiritista. Normal lang daw sa amin ang maghirap sa buhay. Parang sakripisyo daw ito at hindi namin ito malalabanan. Papadudot dito ko na lamang tatapusin ang lahat at sana po ay mabasa ninyo ito at mapiling i-share sa inyong mga listeners. Muli maraming salamat at magandang gabi sa inyong lahat. Lubos na gumagalang, Idel. Maraming salamat Idel sa pagbabahagi mo ng iyong kwento sa Papadudot YouTube channel. Marami sa atin ang hindi naniniwala sa mga hula o vision. Pero may iilan na naniniwala dito. Ang tanong, totoo ba talaga ang hula o vision? Bilang mga Kristiyano ay hindi tayo naniniwala sa mga hula. Dahil ayon sa Biblia kadalasan ay galing daw ito sa masama kay Satanas. Para linlangin ang lahat. Pero kung babasahin mo ang ilang kwento ng Biblia, hindi naman palaging sa demonyo nang gagaling ang mga vision. Kung matatandaan ninyo ang kwento ni Joseph, kung saan ay nakatanggap siya ng vision. Na magkakaroon ng 7 taong tagutom sa Ehipto ay isang pagbibigay ng Diyos ng babala sa mga tao. At sa tulong ni Joseph ay nakapaghanda ang Ehipto sa parating na tagutom. Yung nangyayari kay Idel ay maaring vision ito na nanggagaling sa Diyos o pwede ring hindi. Hindi natin masasabi kung ano ba talaga ang layunin ng Diyos pero dapat itong tuklasin ni Idel. Kung ginagamit naman niya ang kanyang kakayahan sa kabutihan ay walang problema doon. Basta tandaan lang ni Idel na kung sa Diyos ito galing, hindi siya nito ipapahamak.